Hallelujah! Magandang umaga po mga kapatid at tunay nga po na ang Diyos po ang siyang patuloy na nagpala po sa atin sa panibagong araw na siyang atin pong muling pinapupurihan at tunay na pinapasalamatan dahil sa ang Diyos ang siya patuloy po nagbibigay po sa atin ng gabay, pag-iingat, kalakasan at patuloy po na pag-asa. At purihin ng Panginoon sa araw pong ito, isang panibagong Biyernes sa buhay po natin. At tunay nga ang Diyos ang siyang patuloy po na ating pong bigyan ng pinakamataas na papuri at parangal. At sa araw pong ito, patuloy po tayong nag-aaral ng kanya pong mayamang salita. At tunay nga na ang Diyos ang siyang patuloy po na dakilang tagapagturo po natin. Ano po. At ngayon po ay sa buwan po na to ng Pebrero ay ating pong tinatalakay ang unang Tesalonica. No? Ngayon po ay dito po tayo sa chapter 2 na, verse 1 hanggang 16, At patuloy po na ating pong tinatalakay as regarding as a Christian as a model, At ang bawat sa po sa atin bilang mananampalataya, tunay nga tayo po ay ang modelo, Tayo po ay nagiging huwaran na paggagayahan ng mga kapatid, ng mga ibang tao, tayo po yung binigyan ng Panginoon ng patuloy na kakayanan kung paano po tayo tunay na magiging magandang ehemplo o halimbawa bilang mga Kristiyano. At ngayon po ay nais ko pong basahin ang ating pong talakayin dito po sa Aklat ng Tesalonica, Kabanata 2, simula po 1 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi. Verse 1, kayo na rin mga kapatid ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Verse 2, alam ninyong hinama kami inalipusta sa Pilipos, gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Verse 3, ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. For minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyan ng kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. 5, alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pagkunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Verse 6, hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang anak. Verse 8, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang yan, pati ng aming buhay ay ihahandog namin kung kailangan lubusan kayong napamahal sa amin. Verse 9, tiyak na natatandaan pa ninyo mga kapatid
kung paano kami gumawa at nagpagal araw at gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang inihahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Sa verse 10, saksin namin kayo ngayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap na pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Verse 11, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Verse 12, pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kalwalhatian. 13, ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos, hindi ng tao, ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Verse 14, ang nangyari sa inyo, mga kapatid, ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga naroong nanalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Judea na inuusig ang kapwa Hudyo. Verse 15, na siyang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta, sila rin ang umusig sa amin. Salungat sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Last verse 16. Kaya't ang aming pangangaral ng mabuting balita sa mga hentil, sa ikaliligtas ng mga ito at pilit nilang kinahadlangan, umabot sa sukdulan ang kanilang kasamaan, kaya't bumagsak sila sa puot ng Diyos. Ang Diyos po magpala sa kanya pong mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng aming pong Panginoon sa Kristo, sa patuloy na gabay ng Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon, sa araw po ito. Panginoon, tunay nga na napakadakila nyo at tunay na ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay hindi nagbabago, Panginoon. Kaya siyang Diyos na nakakataros din ng aming mga puso at isipan. Nawa kayo siyang linis, Panginoon, ng aking buong pagkatao, buhay at sa lahat, Panginoon, na yung nababatid, Panginoon, di nakakalugod. Kaya siyang patuloy, Lord, na maglinis, Panginoon, sa akin. At gamitin niyo lang, Panginoon, ang inyong lingkod na kayo siyang tunay na maitaas. At salamat, Panginoon, sa panibagong gabay niyo ang iyong patuloy, Diyos, na pagbibigay at pagturo, Panginoon, sa bawat isa. At tunay nga na kayo siyang tunay na mapapurihan muli at maitaas sa araw pong ito. Kaya binabalik po namin ang lahat po na pinakamataas na papuri at pasalamat po ang aming samo at dalangin na may pasalamat. Pangalan ng aming tagapagligtas na aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Magandang araw po muli. So, ang ating pong tinatalakay ngayon ay dito po sa aklat ng unang Tesalonica, no? Kabanata 2 mula 1-16. Tunay nga na ang Diyos siyang patuloy po na gagabay muli. At sabi nga po na ng ating pong
pinaka-tema ngayon as Christian as a model, no? Paano po ba tayo magiging huwaran o maging modelo? Sabi nga po, ang modelo ay siya po yung pinagkagayahan, nagiging pattern, no, sa buhay maganda. At sa buhay po natin ay tayo po ay isang magandang ehemplo. Tayo po ng mga nakakilala sa Panginoon. Tayo po yung magiging gabay, tayo po yung ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang mga gawain, no? So makita po natin yung ating pong binasa, no? Lalong-lalo na po dito sa dito po sa verse 1. Sabi po rito ay kayo na rin mga kapatid ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. So sa atin din po, no, na saan po man po tayo mapunta, tayo po ay meron pong mga kabuluhan yung ating pong mga ginagawa o pinupuntahan. No, lalong-lalo na po yung sa mga, kung naalala po natin yung mga gawain po natin na nagiging patuloy na nagagamit ng Panginoon sa mga activities po na to. Lalong-lalo na po yung meron po mga good result, yung ating pong mga pagpapagal, lalong-lalo na sa mga Bible study, or yung prayer meeting. Even kung alam ko po na sa ngayon, bagamat medyo mahirap dahil sa pandemya, may isang nagiging hadlang, pero purihin ng Panginoon dahil meron pong mga ginagamit, andiyan po yung Zoom na patuloy po na nagagamit po natin sa mga gawain. At sa ating pong pinag-aaralan ngayon, tunay na meron pong good result, at batid po natin ang mga ginawa po natin even nung una pa man, regarding po sa ating pong evangelism or visitation, truly taking time sa pag-aaral, and then we're doing prepare, lalong-lalo na yung mga bawat book tinatapos po natin sa mga Bible study natin, Kita po natin yung mga result, even right now na may pandemya man, pero makita po natin yung mga kapatid na nakakilala sa Panginoon, from Sadia, from Malco, at sa iba pang mga sa lugar nila Kuya Clifford, at sa lugar nila Chris Sandy, and then mga ginamit ng mga Bible study, even sa church. Tunay nga na isang pagpapala rin po, at hindi nawala ng kabuluhan yung pong mga activities nito, Even ito po sa verse 2 na kahit po sa kabila ng magandang ehemplo or example sa buhay ni Apostol Paul, tunay nga na iba-ibang kanyang mga naranasan, na pagsubok, sabi nga it's a lot of barrier or trials, or naging sa sitwasyon na nakakawalan ng pag-asa dahil nahirapan siya, and then over fatigue at sa lahat ng kanyang ginawa, and then also ang Lord ang siyang nagbibigay po ng katatagan at kalakasan sa ating pong lingkod na ating pong si Apostol Paul, at sa kanyang patuloy na sa ministeryo, kita po natin yung kanyang good heart, and then also yung good intention sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pangangaral, Isang magandang example po, tunay na
sa kanyang paglilingkod bilang isang magandang ehemplo po ng modelo bilang Kristiyano. And then sa ating pong pag-aaral is meron pong unang bahagi, no, dito po sa ating pong pinag-aaralan, no, as Christian sa model. Unang point po ay a model unmasked Christian, no. Inaalis po natin ang ating yung pong talagang sabi nga yung pagkukunwari or maskara, and then tayo po yung mga pinakikita po natin yung kung ano ang katotohanan sa ating pong pagkilos, sa ating pong pananalita, ano, truly sa ating pong mga paglilingkod ay narito po na napakagandang halimbawa ng mga ginagawa po natin. Katulad ng patuloy po na gawain sa ating pong mga evangelism, visitation, and then also yung pong sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita, sa ating pong mga prayer meeting, even sa online lang or sa Zoom, pero patuloy po na ginagamit po tayo ng Panginoon. Sabi nga po dito sa Philippians chapter 1 verse 27, kaya mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo, sa gayon makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y natili sa iisang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita, no? Andun po yung sa buhay ni Apostol Paul na ano man yung suliranin, no? Talagang hinaharap niya yung totoong bilang magandang ehemplo ng Kristiyano na wala pong takot, at patuloy na nandun po yung kanyang pagsisikap na truly na yung kanyang magandang halimbawa o modelo na talagang sa buhay po ni Apostol Paul ay pinakikita niya po kung paano magpatuloy sa gawain. And then yung kanyang pagdilingkod, yung kanyang intention is from the heart talaga, no? Talagang maganda yung kanyang ginagawang magandang halimbawa sa kanyang paglilingkod. At tunay na ano man ang kanyang gawin, andun yung number one is maganda po itinuturo niya na pagsikapan na mamuhay na ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. So, sa ating pong patuloy na mga gawain, pag-aaral ng kanyang banal na salita, ito po yung mabuting balita, ito po ating pong mga Biblia, no? Patuloy po natin na buksan at pinag-aaralan. At maganda po na patuloy po natin pinagtatanggol ang kanyang mabuting balita. At tayo po ay patuloy din ay isang magandang halimbawa po talaga yung mga katulad po ng pinag-aaralan po natin ngayon, no? And then sa continuous po na ating pong pinag-aaralan dito is talagang
ah, magandang ehemplo, no, dito po sa ating pinag-aaralan ngayon dito po sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 2. Kita po natin na even sa verse 2 na alam ninyong hinamak kami inalipusta sa Pilipos, gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Truly na it's a lot, no, na mga barrier or trials, even sabi nga yung kapaguran ni Apostol Paul. Pero yung kanyang buhay ay talagang patuloy na sa paglilingkod, ay talagang sabi nga po is napakagandang example na as unmasked o yung hindi po yung nakamaskara na Kristiyano, no, nagtatago sa maskara na pakitang tao. Sa buhay po ni Apostol Paul talagang genuine, no, sa kanyang pagkatao na talagang o yung realidad na pagiging Kristiyano, yun po yung kanyang pinakikita. Kaya po sa kanyang ministeryo ay truly na he is a godly man, no, godly leader, and then he is a successful even for the ministry. And then sabi nga po rito sa verse 3, ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o hangad na manlinlang. Truly from the heart, no, hindi yung nagbabalat kaya na talagang yung pangangaral talagang totoo, no, or wala po sa puso niya na manlinlang. Sa verse 4 po ay sabi po ay minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyan ng kasiyahan hindi ang tao kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng puso. And then truly na napakaganda, no, na sa ating pong tinatalakay ngayon na napakaganda na minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Sabi po rito, at nangangaral kami upang bigyan ng kasiyahan hindi ang tao kundi ang Diyos. So maganda pong isang magandang ehemplo rin o halimbawa ng isang Kristiyano, no, as a model. Ito po yung pangalawa ay a model genuine Christian. Andun po yung isang magandang halimbawa ng isang model na Kristiyano na truly na genuine, no, bilang Kristiyano. Sabi nga po rito sa Ephesians chapter 4 verse 24, at dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. So ito po yung maganda nakikita as a model ng genuine Christian, ano, na nakikita po sa atin yung bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Nakikita po sa atin yung kabanalan sa bawat araw ng buhay po natin. So ito po sa ating pong pinag-aaralan, ano, talagang ito po yung kabahagi, ano, kasama sa ating pong mga tinatalakay as a model of unmasked Christian or a model of genuine Christian.
nakapaloob po rito mula po rito sa portion ng chapter 2 verse 1 hanggang 16. And then continues po dun sa verse 5, sabi nga po rito, alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit na pakunwaring papuri o ng salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Truly, sa kanilang paglilingkod, as a good example ni Apostol Paul, genuine intention to share the good news. And then verse 6, hindi kami ng papuri ninyo o nino man. It's truly, it's very humble, 100% doing in service na sa paglilingkod bilang genuine Christian or unmasked Christian na ating pong magandang ehemplo. And then sa verse 7, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Makita po natin na it's also exclusive, no, yung paglilingkod, yung caregiving, a good example as a caregiving mother, no, yung mapagkalingang nanay or ina, yung kanilang sa kanilang paglilingkod as na magandang example dito po sa Thessalonica na ginagawa po ni Apostol Paul. At naway tayo rin po, no, isang magandang modelo bilang genuine Christian, no, na tunay na nandun yung ating ginagawa, na talagang makiliw, na andun yung mapagkalingang katulad ng kanyang ina sa kanyang mga anak. So, ganun din po tayo even sa iba, na tayo rin ay magandang makita sa buhay po natin bilang mga Kristiyano sa paglilingkod na katulad dito. And then, sa verse 8, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay handog pa namin kung kailangan lubusan na kayong napamahal sa amin. So, you can imagine yung amazing care, no, dito po, or amazing love talaga ng paglilingkod na as a genuine Christian na nakapaloob po rito sa atin pong tinatalakay, at magandang nakita po talaga sa atin. Then sa verse 9, na tiyak na natatandaan pa ninyo mga kapatid kung paano kami gumawa at nagpagal araw gabi para hindi kami maging pasanin ni naman, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita, no? So, ang ganda even talaga sa paglilingkod, na napakagandang modelo ni Apostol Paul. Hindi po naging pasanin o pabigat kanino man, no? Saan man sila mapunta sa kanilang paglilingkod para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi po sila naging pasanin o naging pabigat, mga kapatid. Sa verse 10 po ay sabi po rito, saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap na nakikitungo sa inyo mga sumasampalataya.
truly good encouragement, God witness, no? Ito pong ating pong as a genuine Christian, no? Andun po yung tapat at mabuti at ganap na pakikitungo sa mga sumasampalataya. Saan man tayo, no, even sa mga hindi pa nakakilala o hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, tayo po ay tunay na gamitin at maging magandang halimbawa sa ating pong paglilingkod. Tunay nga po na ang Diyos ay siya patuloy po nagbibigay po sa atin ng gabay sa ating pong paglilingkod. Sa verse 11, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Kita po natin sa buhay ni Apostol Paul, lahat na lang. As a mother, as a father, no? Para lang sa paglilingkod talagang in variety way na ginagawa para talagang as a good example ng as a genuine Christian doing also na talagang na bibilib ka sa kanilang ministeryo, sa kanilang way of evangelism, how to share the word of God, no? And then verse 12, pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makihati sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Makita po natin dito na yung how he doing also share, no? And then ang Lord siya nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob. And then also kung paano maging righteous sa kanyang paningin, no? We can share the vision for the future. Is for the future na ang lalong-lalo na yung sa ibang tao na makakilala talaga sa Panginoon. It's something different na kasiyahan. And verse 13 is ito pa ang lagi naming pinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito ay makikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. What is a good thing, no? Na talagang sa ating pangangaral na tunay na 100% na tunay na salita ng Diyos ang ating pong pagkakilala, no, sa kanyang mga salita. So always be thankful to God, especially when we accept God, Jesus Christ, sa buhay po natin. No, we are always be thankful. Lagi po tayong magpasalamat. No. At ganoon din po yung even dito po sa verse 14, ang nangyayari sa inyo mga kapatid ay tulad ng nangyari sa iglesia ng Diyos sa Judea na nagkaroon na nanalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong kababayan tulad ng mga taga-Judea na inuusig ang kapwa Hudyo. Truly na even some other thing will be happen, no? Meron pong mga persecution, but what is a good thing, no? Ano man ang nangyayari,
sigin man tayo o meron man din maganda nangyayari, pero it is for God, no? It is something different way na gagawin ng Panginoon. Dito po sa 15 and 16, sabi po rito na siyang pumatay sa Panginoon Jesus at mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin, salungat sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. 16. Kaya't ang aming pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil sa ikaliligtas ng mga ito ay pilit na hinahadlangan umabot sa dula kanilang kasamaan, kaya't bumagsak sa kanila ang puot ng Diyos. So truly, yung pong sa ating pong paglilingkod, no? Even truly na sabi nga, even from the book of Psalms, chapter dito po sa chapter 1 verse 6, truly nga po sa kanyang salita, sabi po dito sa verse 6 ng chapter 1 ng Aklat ng Mga Awit, ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis, no? Verse 5, mula po dito sa verse 5, ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. And then sa 6, ang taong matuwid itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. No. And then sa buhay po natin na sa ating pong paglilingkod, naway we are continuous na magandang example, no, na bilang magandang modelo, no, unmasked Christian or a model, a genuine Christian. So tayo po ay patuloy na gamitin ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Tayo po ay patuloy na makapagbahagi ng kanyang salita. Tayo po ay gamitin ng Panginoon as good encouragement sa mga ibang tao, sa workman natin, even sa mga nakakasalamuha man natin, no? And then sabi nga, life is too short. So lalong-lalo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, how it continues also na magamit po tayo ng Panginoon. So, salamat po at tayo po ay muling manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa araw pong ito. Truly Lord God na kami po ay maging isang as a Christian model, no? As a Christian and a model, unmasked Christian, or even we are a model, a genuine Christian. The way of these things, God, na kami ay patuloy, Lord, na iyong gabayan at truly na maging pagpapala kami patuloy, Panginoon, sa iyo at sa ibang tao. Binabalik po namin ang kapurihan at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.